Sa paglimot ako ay patawarin, dala ng aking mga suliranin. Pangako ngayon ay gagawin lahat ng iyong naisip. Sakit na ating anggin, kanyang pinagagaling. Ano man ating hiling, ito ay ating tatanggapin. Lahat ay iyong ibinigay, buhay man ay inalay, pag-ibig ang patunay upang ating maging gabay. Paglilingkod ating gawin, manatili tayong magkapiling hanggang sa ating kamtin, langit na dinadalangin. Narito ako, pag-utusan mo, tanging ikaw ang buhay ko. Marapatin mo nawa ako na makapaglingkod ng tapat sa'yo. Sabihin mo lamang, Ama, sabihin mo lamang, at ako'y tataliman. Sabihin mo lamang, Ama, sabihin mo lamang, at ako'y nakahanda sa anumang iyong takda. Kay dami mo nang napatunayan, mga gawa ng pag-ibig para sa aming kapakanan. Pinagaling binigyan ng espiritual na kalayaan. Sabihin mo lamang, Ama, sabihin mo lamang, at ako'y tataliman. Sabihin mo lamang, Ama, sabihin mo lamang, sa anumang iyong takda. Narito ako, pag-utusan mo, tanging ikaw ang buhay ko.
siyang nagpapahayag ng iyong pagmamahal. Waring nananabik sa iyong pagbabalik at makamit ang pangako mong langit. Kay buti mo, o aking Diyos, purihin ka sa iyong pag-ibig na ipinadarama. Ngayon ang puso ko sa'yo'y lumalapit, at minsan pang madamang ikaw ay pag-ibig. Minsan pang lumalapit, nagpupuri sa ngalan mo. Tanggapin ang alay na pagpupuri sa'yo. Minsan pang nananabik na makamit ang pangako mo. Ngayon ang puso ko nagpupuri sa'yo. Minsan pa, minsan pang lumalapit, nagpupuri sa ngalan mo. Tanggapin ang alay na pagpupuri sa'yo. Minsan pang nananabik na makamit ang pangako mo. Ngayon ang puso ko nagpupuri sa'yo. Minsan pa. Nais kong mabuhay sa paglilingkod sa'yo, ngunit maraming hadlang ang dumarating. Ngunit ako'y umaasa na ikaw ang lakas ko, kaya't habang may buhay, maglilingkod sa'yo. Buhay ko'y minanasan, maialay lamang sa'yo. Buong lakas at kakayahan, ipaglilingkod para sa'yo. Buhay ko'y minanasan, maialay lamang sa'yo. Batid kong ito'y kulang, sadyang ito'y kulang. Ngunit mananatiling ako'y dudulog sa'yo. Habang may oras ay sasamantalahin paglilingkod sa'yo ang laging iisipin. Hindi maglilikat, hindi magmamali, dahil habang may buhay. You are listening to The Climb, getting through life's everyday challenges through the Word of God with Elder J.R. Bernabe and Elder Yoyi Capistrano. And for today's episode, we will be discussing about Climbing God's Plans for You, Part 2. Para makasiguro tayo, syempre, di ba, na naka-align yung mga plans and goals ko sa will ni Lord, ano ba yung first step? Saan ba talaga nag-i-start ang lahat?
para magawa mo ng tama at mag-continue dun sa goals mo. O kasi napakahalaga yon na pag tayo nagpaplano, kahit na anong plano man yan, maliit na plano, malaking plano, dapat lagi natin kinoconsider. Meron tayong, sabi nga, discernment Tama. in knowing kung ito bang gusto kong mangyari sa buhay ko, payag kaya si Lord dito? Ito bang naiisip ko na makakabuti sa akin? Ito kaya yung iniisip niyang makakabuti sa akin? So, discernment. Yung pagkaalam kung ano talaga yung kalooban ng Panginoon sa atin. At merong isang character sa Bible na nagpapakita kung paano ba yung dapat natin gawin. Ang tinutukoy ko, si David. No, kasi isa siya dun sa mga nakita natin na meron siyang mga gustong mangyari pero hindi niya pinayagan na basta lang mangyari sa kanya. Ang ginawa niya, alam mo kung ano? Lagi siyang nagtatanong. Lagi siyang, sabi nga sa term natin, lagi siyang nagko-consult. Lagi siyang nag-i-inquire kay Lord kung ano ba yung tama niyang dapat gawin. At yun yung napaka-importante. Oo. Lagi kang kumukonsulta. Tama. Diba? Kaya nahihirapan magdesisyon ng iba eh. Kasi kulang na nga, hindi pa humihingi. Diba? Sabi din sa Bible, kung nagkukulang ka ng wisdom, knowledge, humingi ka. So, yung tungkol kay David, pakikwento mo nga yung iba pang bagay. Bago ko ituloy yung kwento, dun sa James chapter 1 verse 5, sabi doon, if any of you lack wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. So, paano mo malalaman? Ito bang gusto kong mangyari sa buhay ko? Will ba to ni Lord o hindi? So, first thing, magtanong ka. Magtanong ka. Pag nagtanong ka, sasagutin ka. Yun yung ginawa ni David. Nung nalaman niya na papunta yung mga Philistines, yung grupo na kinabibilangan ni Goliath, bago niya labanan, eto hindi aware ang madami. Hindi aware ang madami tungkol dito. Bago niya labanan si Goliath, nag-consult muna siya kay Lord. Nag-consult siya sa Diyos. Tinanong niya, Panginoon, lalabanan ko ba to o hindi? Plano kong labanan pero ito ba kalooban mo o hindi? So sumagot Panginoon sa kanya. Sabi sa kanya, sige, labanan mo. So pagbalik niya doon sa mga kasama niya, kahit sila against doon sa balak gawin ni David, sabi ng mga kasama niya, wag, masyadong malakas, hindi mo kakayanin yan. Masyadong Oo. So, siyempre, bata pa si David. Bata pa siya. And alam naman natin yung height difference nila, no? So, pwedeng sabihin natin, baka nagkaroon ng sense of fear, nagkaroon ng doubts si David. Ano ginawa niya? Katulad nung sabi natin kanina, he consulted again. Nagtanong ulit siya, Panginoon, malakas yung kalabang ko eh. Tutuloy ko ba? Lalabanan ko ba? Nag-respond ng Panginoon, sabi, sige, labanan mo. Atakihin niyo yung mga Philistines. Labanan niyo yung mga Philistines. At ang naging result nun, naging matagumpay siya. Naging successful siya. Napakagandang storya nun. At talagang doon makikita natin kung gaano ka-importante yung palagi kang kumukonsulta. Yung term na palagi, actually, applicable talaga kay David kasi hindi lang one time na nangyari. Although hindi na natin kukwento yung lahat ng events, meron ding ibang mga pangyayari bago sila pumunta sa Judah. Nagtanong ulit siya sa Panginoon, Panginoon, tama ba na doon kami pupunta? Tama ba na pupunta na kami doon? So sumagot ang Panginoon, sige, proceed. Punta na kayo dun sa Judah. And that's the only time na itinuloy niya. So in other words, napakaraming pagkakataon, si David nag-iwan ng example sa atin na, halimbawa, meron tayong plano. Let us find time to consult kung ano ba talaga yung will ni Lord dun sa plano natin. Halimbawa, plano sa pag-aaral. Gusto mo na makapasa sa exam. Gusto mo na magka-college ka na. Lalo ngayon, sabi nga natin, binati natin yung mga graduates. Ready na mag-college. Diba? Anong course yung pipiliin mo? Mag-open ka ng business, anong business yung open mo? Mag-a-apply ka ng trabaho, saan ka mag-a-apply? So, marami tayong mga plano, marami tayong kino-consider. Pero this is just a reminder kung ano yung unang-una na dapat consideration natin. And that should be, ano ba yung gusto ni Lord dito sa plano ko? Agree ba siya o hindi? Gusto ko lang balikan din, napakaganda ng istorya nung tungkol kay David. Yung binasa nyo kanina, yung pagka palagi kang humihingi, lagi kang kumukonsulta, minsan, kaya hindi po
humihingi uli, kumukonsulta. Kasi iniisip na nakakahiya na eh. parang nakatatlong beses na yata ako pagkonsulta, parang nakakahiya nang lumapit. Kasi sa iba, pagka kumukonsulta ka, may bilang lang eh. Talagang naaalangan ka na. Pero yung binasa nyo kanina sa James chapter 1 verse 5, ang lalong nag-call sa attention ko yung salitang, ang Diyos ay hindi nanunumbat. So wag kang matakot na umingi ng umingi dahil yun talaga ang gusto ng Panginoon. Dahil kung palagi kang kumukonsulta, palagi kang humihingi, makakasiguro ka na palagi ka ding magtatagumpay dun sa lahat ng mga pinaplano mo sa buhay. Kahit tayo kasi, di ba, in practical terms, pagka meron tayong gagawin at hindi natin alam, the first thing that we should do, ano nga ba? Should ask. Di ba? Kasi pagka hindi tayo nagtanong, we are very prone na magkamali. Prone tayo sa wrong decisions, prone tayo sa misjudgment, prone tayo sa mali-maling mga pagpapasya na sa halip na marating natin yung ikabubuti natin, baka hindi pa maging maganda yung resulta. Simply because hindi nga tayo nagtanong. Tama. At kung titignan naman natin yung opposite naman, no? Kasi pinag-uusapan natin yung constantly na pag-inquire, pag-consult sa Panginoon. So, from the start na nagplano ka, naisip mo na parang maganda yata itong gawin na, maganda yata itong planuhin na. So, doon pa lang, consult na. Tama. Diba? Along the way, mag-consult ka pa rin. Pagka nakakaramdam ka ng mga doubts katulad ng ginawa ni David, nag-consult din siya sa Panginoon. So, yung constant na paglapit sa Panginoon regarding our dreams, regarding our plans, napakahalaga sa atin. Yung opposite naman nun, ito, very familiar din sa atin. Alam ko, may ikukwento nyo yung... Yung nga, tungkol kay Jonah naman. Di ba? Talagang meron ng specific instruction ng Panginoon kung saan siya pupunta. Sa Nineveh. Tama. Pero sa iba siya pumunta. So, di ba? Merong plano ang Diyos para sa Para kanya. sa kanya. Pero sa puso niya, meron siyang ibang naging plano. Meron siyang, sa tingin niya, mas convenient kung pupunta siya sa lugar na pinuntahan niya noon. So diba? Inisip niya, mas mabuti sa kanya yun. So yun ang makikita naman nating opposite side kapag ka meron ka nang nasa isip mo, meron ka nang nasa puso mo na planong gawin. Lalo na kapag nakapag-invest ka na doon. No? Para bang wala nang atrasan to. Kumbaga binigay ko na lahat eh. Kaya wala nang makakapigil doon sa plano ko. Pero ang problema, nangyari kay Jonah. Hindi talaga yung plano ng Diyos ang sinunod niya. At ano yung naging result? Ang naging resulta, nabigo siya doon sa kanyang plano. Tama. Talagang, ang Diyos din ang gumawa talaga ng paraan para makarating siya doon sa original plan na gusto ng Diyos na pagdalan sa kanya. Doon tayo babalik doon sa sinabi natin kanina na mayroong mabuting plano ang Diyos para sa atin. So bukod sa mga plano natin para sa sarili natin, there is a greater plan than our plan. And that is the plan of God. So kahit na anong plano natin, kahit na gaano, sabihin nga natin, kahit gaano ka-detalyado na yung plano mo, gaano kaganda na yung plano mo, kahit na gaano na ka-specific yung mga plano mo, yung mga gagawin mo, etc. etc. If it's against the will of the Lord, it will not happen. Para po sa atin pong mga audience, kaya minsan nasasaktan tayo eh. Kasi hindi tayo willing na pakinggan at tanggapin kung ano po yung instruction ng Panginoon sa atin. Pero kapag ginawa talaga natin, pinakinggan natin, sinunod natin, makikita natin yung ginhawa eh. Magbe-benefit tayong lahat sa napakagandang dulot nung pagsunod natin sa direksyon ng Panginoon. So, pwede nating sabihin na through this verse, tinatry tayong mailayo dun sa mga disappointments, tinatry tayong mailayo dun sa mga pagkakataon na mag-doubt tayo dun sa mga kakayahan natin simply because hindi natin naabot yung pangarap natin eh. Kasi
Mahirap naman talaga na magplano ka. Sabi nyo nga kanina, mag-invest ka na dun sa plano mo na yun. Ibig sabihin, naghintay ka na ng matagal. Binigay mo na lahat. Nag-effort ka na, ginawa mo na lahat ng paraan. Tapos, hindi nangyari. May mga pagkakataon na dahil dun sa mga pangyayaring ganon, nagdududa ka na sa sarili mong kakayahan. Wala ka ng tiwala sa sarili mo. Hindi ka na nagtitiwala na meron kang maaabot at naniniwala ka na baka hanggang dito na lang ako. So iniiwas tayo ng verse na to na maka-experience ng ganong disappointments na nangyayari sa atin madalas simply because hindi natin na i-consult yung ating mga plano, yung ating mga pangarap sa Panginoon. So tinuturuan tayo na pag tayo nagplano, tayo nangarap, it should be according to the will of God. Tama. And for us to discern, no, yun talagang will talaga ni Lord. Kasi siyempre sabi natin kanina, kailangan kumonsulta. Pero paano ko ba maririnig yung sagot? Kaya yung iba nag-aalangan magtanong kasi hindi nila alam kung paano ba darating yung magiging sagot ni Lord. I'm sure ginagawa din ito ng marami sa ating pong mga listeners and audience. Diba pagka meron tayong plano, tinatanong natin Lord, ito ba yung gusto mo mangyari? Lord, meron akong gustong plano para sa pamilya ko, para sa sarili ko. Tama ba na ito yung plano ko? Di ba tinatanong natin yan? Paano ba dumarating yung sagot? Merong isang verse, sabi sa John chapter 10 verse 27, "My sheep listen to my voice. I know them and they follow me." Napakagandang verse nito. Kasi merong mga pangyayari na talaga namang nakikinig. Pero ang ending, hindi naman sinusunod. Yung mga advices o mga instructions o mga payo sa kanila. So napaka-importante para sa ating mga audience, para masabi nating makuha natin yung sagot. Kasi pwedeng, ang tanong natin ano ba gusto mo? Diba? Ano ba yung gusto mong gawin ko? Ano ba yung mga bagay na dapat kong gawin? Tama ba? Napaka-importante din na maging specific tayo dun sa ating mga prayers. Panginoon, baka may mali. Baka may mali na nasa puso ko na hanggang ngayon ginugusto ko. Tama. Please, paki-correct naman po ako. Tama. At mangyari yung gusto mo at wag yung gusto ko. Kapag ka yung bara na yon natanggal dahil inallow mo na buong-buo na mag-decide ang Panginoon dun sa nangyayari sa'yo, then yun yung magiging time para sumagot siya para sa'yo. Oo, kasi may mga pagkakataon na yung plano natin o yung mga pangarap natin, it becomes a conflict between your personal desire and the will of the Lord. Diba? May mga pagkakataon na gano'n na ikaw na lang yung gumugusto. Ikaw na lang yung may gusto nun pero hindi pala yun yung kalooban ni Lord. May mga prayer tayo na tinuturo sa mga members natin sa Most Holy Church na pag halimbawa may plano ka na gustong mangyari, ang isa sa madalas natin hinihingi na, Lord, meron akong ganitong plano. Ito yung desire. Ito yung gusto ng puso ko. Pero kung hindi ito according sa will mo, alisin mo sa akin. Yeah. Alisin mo sa akin na gustuhin ito. Alisin mo sa akin na pangarapin tong bagay na to kung hindi according sa will mo. At kapag ka nangyari yon, dito ngayon nagkakaroon ng manifestation tong verse na to. Pastor siya na pinakinggan mo bilang tupa at bilang tupa dahil willing kang sumunod at makinig, then that will be the time makikita mong malinaw ang sagot ng pastor. Tama. Kasi baka naghihintay yung ating mga listeners and viewers na ano nga ba yung magiging response sa akin ng Panginoon? Paano ko ba yun maririnig? No, kasi kanina binigay nating example, si David, nagtanong siya, sinabi sa kanya yung sagot. Baka hinihintay nila yung specific. Alam niyo po, mga mahal po namin na mga viewers and listeners, hindi rin namin kayang sabihin ano yung magiging specific na paraan ng pagsagot ni Lord dun sa nagiging prayers natin. Tama. Pero merong isang sikreto dun sa verse na binasa natin. Sabi dun sa verse, "And they follow me." Mahirap talagang marinig yung tinig ng kahit sinong malayo sa'yo. Tama. Kaya ang isang sikreto, we should draw
closer to God, lumapit tayo ng lumapit. Lumapit tayo ng lumapit. Manalangin tayo ng manalangin. Bukod doon, syempre yung willingness natin talaga to serve Him, na ma-maintain natin yung close relationship sa ating Panginoon. Tama. At bukod doon, nakikita ko rin na pwede nating may advice din sa kanila. May mga kasama na tayo loved ones natin na na-experience na yung situation mo, na na-experience mo ngayon, may mga nauna na sa atin na na-experience na yung sitwasyon mo. Oo, kasi may mga pagkakataon na yung answer pala sinasabi na hindi natin naririnig. Nakikita. Pwedeng through prayer, through different events na nangyayari sa'yo, kailangan very observant ka Baka kaya parang ang hirap-hirap marating, baka hindi talaga yun yung plano sa'yo. Tama. Pwede rin namang through scriptures, sa pamamagitan ng pagbabasa natin ng Bible, makikita natin yung will ng Panginoon. Pwede rin naman na sa pamamagitan ng counseling from others, sila yung magsalita kung ano yung gusto ng Diyos na mangyari sa buhay natin. Kasi hindi limitado ang Diyos. Tama. Kasi hindi naman directly sasagot ang Panginoon na maririnig mo yung boses niya. So gumagamit talaga siya ng mga pangyayari. Gumagamit siya ng mga instruments. Pwedeng loved ones yan, pwedeng colleagues yan, friends mo yan. At meron tayong mga kasangkapang pastor din na nandyan para mag-advise sa atin. At hindi dapat na matakot na baka kasi isipin, baka magkamali ako ng dinig. Baka iba yung maging interpretation ko. Again, babalik po tayo doon sa point natin kanina. If you are closer to God, hindi ka mamamali ng mapapakinggan. Amen. Kung ano yung magiging laman ng kalooban mo at that point in time, pwedeng through events, yung basa mo dun sa mga sitwasyon na nangyayari, pwedeng yung nag-advise sa'yo, nagpayo sa'yo, pwedeng yung nabasa mo sa Bible. If you are really close to God, hindi ka mamamali ng interpretation. So aside sa pagkakaroon ng plano, aside sa pagkakaroon ng pangarap, one thing na ipinapayo sa atin ng usapan natin na to, lumapit tayo sa Panginoon. And that will establish our plans. Lord, una po sa lahat ay gusto namin magpasalamat sa iyo dahil binigyan mo kami ng chance na minsan pa matuto kami sa pamamagitan po ng iyong mga salita ay madagdagan kami ng wisdom tungkol po sa mga bagay na aming mga pinapangarap, sa aming mga plano at mga goals po namin sa buhay na ito. At patuloy namin hinihiling sa iyo, lalong-lalo na po para po sa aming mga listeners at sa aming viewers, patuloy mong i-bless sa amin ng discernment ang makita naming maliwanag kung ano ang kalooban na iniukol mo para sa amin. Makita namin kung ano ang mabuting plano mo sa aming buhay. Magkagayon ay hindi po kami maligaw sa aming mga pagpapasya, hindi kami magkamali ng aming mga decision making, kundi bagkus sa pamamagitan po ng paggabay ng iyong mga salita ay magkaroon kami ng mabuting plano na hindi laban sa iyong kalooban, kundi mga plano na ayon sa iyong kalooban at tiyak na magkakaroon ng mga katuparan. Patuloy namin hinihiling sa iyo na gabayan mo ang mga viewers namin at mga listeners sa kanilang mga pangarap. Patuloy mo pa silang palakasin sa kanilang mga kalooban. Ito po ang aming hinihiling sa pangalan mong Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Aakyat ka ba o aakyat ka pa? Thank you for being part of our discussion. To know more about us, you may follow our social media pages. On Facebook, search for MHC Media Facebook page. On YouTube, search for the Most Holy Church YouTube channel. Let us continue to be inspired by the Word of God. Every Sunday, 7 o'clock in the evening, only here in The Climb. Likhawit o mga orihinal na komposisyon ng mga kapatid sa loob ng Most Holy Church. Dalawang salitang pinagsama, likha at awit. Isa po itong acronym, likhang imnong kinalulugdan, himig at wikang itinanging tunay. Isa po sa napakabisang paraan na itinuturo sa atin na magpaalalahanan at magpatibayan sa pamamagitan po ng mga imno at salmo at mga
awiting ukol sa Espiritu. Dahil sa nakitang kapangyarihang taglay nito, ang paggawa po ng likhawit sa kabanal-banalang iglesia ay naging isang mahalagang gampanin na po ito na nagpapasigla at nagpapatibay sa buong iglesia, kaya isa ng ganap na ministeryo. Himno at salmo, awiting ukol sa Espiritu. Likhawit, likhang imnong kinalulugdan, himig at wikang itinanging tunay. Ikaw ang may bigay ng aking buhay. Kasangkapanin mo ayon sa utos mo. Tatalima ako sa nais mo. Aking Ama, ikaw ang may bigay ng aking tinig. Gamitin mo ako kaayon ng himig mo. Aawitin ko ang pag-ibig mo. Maglilingkod, magtatapat ang buhay ko'y alay sa'yo. Ang nais mo, siyang nais ko. Gamitin mo ako, narito ako. Aking Ama, ang buhay ko'y laan para sa iyo. Ihahayag ko ang kalooban mo. Ibabahagi ko ang agape mo. Aking Ama, ikaw ang may bigay ng aking tinig. Gamitin mo ako kaayon ng himig mo. Aawitin ko ang pag-ibig mo. Maglilingkod, magtatapat ang buhay ko'y alay sa'yo. Ang nais mo, siyang nais ko. Gamitin mo ako, narito ako. Maglilingkod, magtatapat ang buhay ko'y alay sa'yo.
Ikaw ang may-ari ng aming puso, sa aming isip ikaw ang nakatimon. Panginoon, ikaw ang aming hari, na laging susundin at ibigin. Hindi magbabago, hindi hihinto, sa iyo ay maglilingkod. Hindi susuko, hindi mabibigo, ang mithi ng aming puso. Lumanas man kami ng mga hirap, luha sa aming mata ay pumatak. Agape, gabay sa amin at lakas, hindi magbabago ang aming sikap. Hindi magbabago, hindi hihinto, sa iyo ay maglilingkod. Hindi susuko, hindi mabibigo, ang mithi
buhay. Kaya't patuloy tayo sa ating paglalakbay. May ngiti ang liwanag sa buhay, naghahatid ng aliw, bagamat nalulumbay. Nadarama ang papahigpit na pagtitiis sa kaluluway na hulog ng hinagpis. Sapagkat sa dulo nitong mga panganib, kakamit, kalwalhati na walang kaulitin. Utos ay ingatan, patungo kalamitan, upang hindi balikan itong masamang araw. Hindi hahayaan madaya itong mga kaaway. Agape siyang sandata na pabuksa kay Satan. Malimit man ang maraming kahirapan, tapusin man ang usahan, gabi-gabihan, ibigay man ang buhay sa kataas-taasan. Dahil sa dakilang pagmamahal ay tatanghal kabanal-banalan. Utos ay ingatan, patungong kalangitan, upang hindi balikan itong masamang araw. Hindi hahayaan madaya itong mga kaaway. Agape siyang sandata na pabuksa kay Satan. Sa lahat ng panahon, hindi pababayaan. Puso'y aking kalakasan, sa bina'y pagsasama, maging alagaan. Tinawag upang umawi, tinawag upang maglingkod, hindi manghina, hindi mapapagod. Tinawag upang umawi, tinawag upang maglingkod, hindi manghina, hindi mapapagod.
isa sa ating dusa ang lahat. Sakaling mapatid madapa sa daraanan, huwag mag-alala, ang Diyos ang ating kasama. Halika kapatid, ibaba ang iyong pasan sa paglalakbay, ikaw ay sumama. Lamang ang sapat, gawin lamang ang dapat, di magpupulang, lamang buhay ng ganap. O Panginoon, ikaw nawa ang mauna, susunod lang kami nang walang pag-alala. Malayong manalakbay, may pagsubok mga harapin, habang kaming may kiting, dahil ikaw ang kapiling. Sa paglalakbay, pakaiwag na sa ating maruntunan, dahil ang Juday ng Diyos, sila sa ating unahan. O Panginoon, ikaw nawa ang mauna, susunod lang kami ng kanyang pag-alala. Manalakbayin, may pagsubok mga harapin, habang kami magiting. O Panginoon, ikaw nawa ang mauna, susunod lang kami nang walang pag-alala. Malayong manalakbayin, may pagsubok mga harapin, habang kami magiting, dahil ikaw ang kapiling. Aking
Kay dami mo nang napatunayan, mga gawa ng pag-ibig, para sa aming kapakanan. Pinagaling mo at binigyan ng spiritual na kalayaan. Kay dami ng pagsubok na aking nalagpasan, at nauunawaan na marami pang daraanan. Ngunit alam ko, kamay mo'y nariyan upang ako'y alalayan sa pag-abot ng kasagdalan. Sabihin mo lamang, Ama, sabihin mo lamang, at ako'y tatalima. Sabihin mo lamang, Ama, sabihin mo lamang, at ako'y nakahanda sa anumang iyong takda. Marami na kaming hiniling, ngunit di minsan ay di ka dumaing. Ama, aking pangako, Ama, aking pangako, ano mang naisin mo, tutugunin ang puso ko. Narito ako, sabihin mo lamang, Ama, sabihin mo lamang, at ako'y tatalima. Sabihin mo lamang, Ama, sabihin mo lamang, at ako'y nakahanda sa anumang iyong takda. Salamat, Ama, sa maraming pagpapala. Salamat, Ama, sa dakila mong pagtitiwala. Alam ko, sa likod ng aking pagtalima, inilaan mo ang tunay na paglaya upang masapit ang dakila mo gantimpala. Sabihin mo lamang, Ama, sabihin mo lamang, at ako'y tatalima. Sabihin mo lamang, Ama, sabihin mo lamang, at ako'y nakahanda sa anumang iyong takda. Ama, sabihin mo lamang.
harap mo, O Diyos, ito ako, alipin mo, lingkod. Ito ako, ito ako. Isang tapat na kawal mo. Ito ako, sa harap mo, Diyos. Ito ako, alipin mo, lingkod. Ito
Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa at upang lubos po ninyong makilala ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church, bisitahin ang aming Facebook page na MHC Media. At bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Maraming salamat po.